Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, unang linggo ng Adbyento. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father George D. Peligro, OAR. Magsitayo na po tayo. Jesus, Halina, Halina, Jesus, Halina. Sa simlay sinaloob mo, O Diyos, kaligtasan ng tao. Sa dagdag panahon ay tinawag mo isang bayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan laban sa Diyos, sa kapwa, laban sa sarili. Humingi tayo sa Panginoon ng kapatawaran. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ihanda mong lubos ang aming kalooban upang sa pagdating ng iyong anak, kami ay matagpuan na karapat-dapat makasalo sa masaganang habag ng buhay. Sa kanyang pagdudulot ng pagkaing banal, kami naway maging mapalad na sa kanya makapakinabang sapagkat siya ang naglilingkod at namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa bundok ng Sion, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang nagahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan, papahiri ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan.
Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. At sang-ayon sa pangako ng kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang, dulang ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Ang tunay na ang pag-ibig mo at iyong kabutihan, sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Tinatawagan po ang pamilya para sa ating Advent candle wreath na si Mr. and Mrs. Jaime Leonora Roncales and family. Kandila ay ilaw sa luntiang korona, pag-asa ang dulot sa mundong naghihintay, sa pagbawi kadiliman, kasalanay na hugasan, bagong buhay ang dulot, siyang saya ng kapaskuhan, siyang saya ng kapaskuhan. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinupuri ka naming sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng iyong anak, ang Panginoong Jesucristo. Siya ang Emmanuel, ang pag-asa ng lahat ng bayan at lipi. Siya ang tunay na karunungang gumagabay sa aming lahat. Siya ang aming tagapagligtas. Ama naming mapagmahal, basbasan mo kami, partikular na ang pamilya ni Jaime at Leonora Roncales, upang ang kanilang sindihang ilaw ng Adbyento ay maging tunay na tanda para sa amin ng katuparan ng iyong pagliligtas sa amin kay Kristo Jesus. Tunay nawa kaming manabik sa muling pagbabalik ng iyong anak na aming pinanabigan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi, at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga pingkaw, nakalalakad na ang mga pilay at nakita na ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel.
Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, nahahabag ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom, baka sila mahilo sa daan. At sinabi ng mga alagad, saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao? Ilan ang tinapay ninyo, Rhea? Tanong ni Jesus sa kanila. 7 po, sagot nila, at ilang maliliit na isda. Ang mga tao ay pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ng lahat at nabusog. At nang tupunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po tayo. Narinig po natin ang salita ng Diyos. Narinig po natin ang himala na nabanggit sa ating Ebanghelyo mula kay San Mateo. At itong himala na ito ay 2 bahagi. Una, pinagaling ng ating Panginoon lahat ng lumapit sa Kanya na may sakit. Pipi, bulag, bingkaw, lahat na dinala na may sakit sa Panginoon, walang umuwi na hindi gumaling. Dahil punong-puno sila ng pananalig at pananampalataya sa Diyos. Sana ang himala na ito ay muling mangyari sa ating buhay, sa ating panahon. Na kapag lumapit tayo sa Panginoon, anumang karamdaman natin, anumang sakit meron tayo, hingiin natin ang kagalingan mula kay Jesus. At walang uuwi sa atin na hindi napagaling ng ating Panginoon. Ganyan kamakapangyarihan ang Diyos. Basta't malakas lang po ang ating pananalig sa Kanya. Minsan nga may nagsabi, kapag walang nangyaring himala sa buhay mo, isa lang ang ibig sabihin niya, kulang pa ang iyong pananalig sa Kanya. Kapag may himala na, ibig sabihin, totoo ang iyong pananampalataya. Kaya ang problema, hindi sa kapangyarihan ng ating Diyos. Ang problema madalas ay ang ating kakulangan at kahinaan. Kasi may mga kahinaan tayo eh. Mahina ang ating pananampalataya, mahina ang ating pag-asa, mahina ang ating pag-ibig. Kaya yung himala, hindi ganon kadalas nangyayari. Pero may nagsasabi, hanggang sa panahon natin, dapat ang himala ay nangyayari. Kaya po, ilapit natin yung ating mga sarili sa Panginoon. Dahil po ang Ebanghelyo ay katotohanan. Kung sino mang lumapit sa ating Panginoon ng puno ng pananalig, malamang uuwi na napagaling ng ating Panginoon. Ang pangalawang bahagi po ng ating Ebanghelyo ay yung pinakain ni Jesus ang napakaraming gutom na tao. At hindi lang pinakain
Busog na busog. Iba yung nakakain ka. Iba din yung busog na busog. At ang himala, ilan lang ang tinapay? 7. 7 tinapay. Siguro tira-tira din yun. Kasi 3 araw na. Sabi sa Ebanghelyo, 3 araw na, kaya paubos na talaga. Ang natira, 7 na lang na tinapay. Tapos may mga maliliit na galunggong isda. May maliliit. Pero pinakain at marami pang labis, extra. Busog na sila, marami pang sobra. At yun makikita natin, ang himala. Paano nangyari yun? Sa aming pag-aaral sa teolohiya, ang ibig sabihin, ang kahulugan po ng himala, miracle sa English, no? Miracle. Ano yung miracle? Ano yung milagro? Yun ay kilos ng Diyos. Miracle is exclusively an action of God. Ang magawa ng tao ay ano? Magic. Siyempre, maraming mga magician. Pero alam nyo naman, iba talaga yung magic sa miracle. Pero ang miracle is exclusively gawain ng Diyos. Sana po hanggang ngayon, naniniwala tayo sa kakayahan, sa kilos ng ating Diyos sa ating buhay. Nasa konteksto po tayo ng Adbyento. At yung kahapon na nasa simbahan, nasa samisa, nabanggit ko po na dapat ang Adbyento ay mangyari unang-una sa simbahan. Kaya po, sa loob ng ating simbahan, kaysa yung panalangin, kaysa mga kanta, kaysa mga dekorasyon, ito lahat po ay nagpapahiwatig sa atin, pinapahayag na nasa panahon tayo ng Adbyento. Kaya sana po maintindihan natin ang liturhiya natin sa panahon ng Adbyento. Walang gloria sa linggo. Kasi lahat po tayo nasa paghahanda at pagbabalik loob sa Diyos. Pero ang Adbyento ay pagkatapos sa simbahan, dapat mangyari din sa lipunan. Tingnan po natin ang ating lipunan ng sanlibutan. At hindi po mahirap sabihin na sa maraming sulok ng ating lipunan, madilim, maraming gutom, maraming walang pag-asa, maraming kakulangan. Yung nabanggit po sa Ebanghelyo natin ngayon na maraming gutom na pinakain ng ating Panginoon. Ito po yung pinagdadasal natin na sana kung saan ang may kakulangan, mapunuan ng biyaya ng Diyos. Mga tao gutom. Gutom sa katotohanan. Gutom sa pananampalataya. Gutom sa pag-asa. Gutom sa pag-ibig. Malamang ang gutom sa lipunan ay kakulangan ng Diyos, ng Kanyang presensya. Kaya sa maraming lugar, sana sa panahon ng Adbyento, maranasan palalo ang presensya ng Diyos. Kasi kung saan ang Diyos, nandyan ang pag-ibig. Where God is, love is there. Where love is, God is there. Sana po sa oras, sa panahon ng Adbyento, sa loob ng 4 na linggo, ito po yung karanasan ng ating lipunan.
na lumapit pa kay Jesus. Lumapit pa sa ating Panginoon Diyos. Yung mga taong gutom sa Ebanghelyo, kahit halos wala na, may tiwala sa Diyos. Sana ito yung magiging karanasan ng ating lipunan. Makilala pa natin muli ang ating Panginoon Diyos upang ang gutom ay mawala, ang kasinungalingan ay mawala, kundi mananaig lamang ang katotohanan sa ating lipunan. Kaya ang ating lipunan ay isang misyon sa simbahan. Kailangan dalhin natin ang presensya ng Diyos sa ating lipunan. At sino ang gagawa po niyan? Sino ang instrumento niyan? Walang iba kundi tayong mga Kristiyano, tayong mga alagad ni Kristo. Minsan sinasabi hindi pa masyadong nangyayari yung nadalhan natin sila ng katotohanan kasi kulang pa yung kilos ng mga Kristiyano, alagad ni Kristo. Malamang totoo din yun Kaya magandang tanong para sa ating lahat. Ikaw bilang alagad ni Kristo, ikaw bilang isang Kristiyano, ikaw ba ay naging instrumento para sa lipunan, para sa iba? Minsan sinasabi po namin dito sa parokya baka sa bandang huli, tatanungin tayo ng ating Panginoon, anak, ikaw ay aking alagad. Ilan ba ang iyong naakay patungo sa aking kaharian? Ikaw bilang Kristiyano, napakilala mo ba ako para sa iba? Kaya maganda po, ipamahagi natin ang ating panampalataya, pag-asa at pag-ibig sa iyo para sa iba. Lalo na yung mga kabataan. Kasi marami mga kabataan na hindi nakilala ang Diyos. Marami na mga kabataan na hindi na tinatanggap ang katotohanan. Kung ano-ano na lang ang nangyayari. Pero tayo nandyan. Kapag tayo ay naging instrumento, kahit iilan lang po tayo, sa Ebanghelyo sinabi, 7 tinapay at 2 isda o mga maliliit na isda. Di po maraming kailangan. Basta't gawin natin ang ating misyon sa bandang huli, maraming sobra, maraming labis, dahil naparami natin ang biyaya ng Panginoon. Sana tayo makatanggap ng himala ng biyaya mula sa ating Panginoon. Pero mangyayari lang po yan kapag puno tayo ng panampalataya, pag-asa at pag-ibig. Amen. Magsitayo po tayo. Sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, pinakita ng Panginoon na ibibigay sa atin ng Ama ang lahat ng ating kailangan. Hingin natin sa Kanya ang lahat ng biyayang may pagkakaloob niya sa atin. Ang ating tugon, Diyos na nagbibigay sa aming lahat, pagpalain mo kami. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga paring nag-aakay sa atin, naway patuloy tayong busukin ng espiritual na pagkaing nagmumula sa hapag ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makahanap ng mga paraan upang matugunan ang mga pangangailangan ng may hirap nating kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat,
pagpalain mo kami. Ang mga nagdaranas ng espiritual na pagkagutom, naway matagpuan si Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga nagkakatipon dito, naway ibigin si Kristo sa Eucharistia bilang paghahandog niya ng sarili sa maraming tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang lahat ng yumao, naway makasalo sa piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ialay natin ang ating pansariling pasasalamat at kahilingan. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay dito sa lupa. Gabayan mo ang aming mga hakbang patungo sa katarungan at kapayapaan. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Samo namin ay iyong hingin, galak at kapayapaan, nawa ay kampi. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa kapatid, bunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Samo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan, nawa ay kampi. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatatag ng iyong anak at sa pakinabang sa iyong pagtubo sa aming lahat. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pagkikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay naasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel sa siawit ng papuri sa nagulumpay sa kalangitan, kami nagbubunyis ang kadakilaan.
lupa ng kalwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, di nagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu, gawing banal ang makaloob nito para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihandog para sa inyo. Ngayon di naman nung matapos ang punay, nawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo na bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa iyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat din kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo si Bang laganap sa mong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming administrador at ng tanang kaparian. Alalahan mo rin mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagkadapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang aming ina ng laging saklolo. Si San Jose, mga apostol, San Agustin, San Ezekiel, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papuri sa karangal mas pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos sa turo ni Jesus, Panginoon natin Diyos, payag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalang ka. Sambahin ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa bawat araw, at
Ihiling namin kay Maria sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas ka sa tili sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinangabikan ng ikilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming panampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkasayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan mula kay Kristo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos, ang ating hinihintay, ang siyang dahilan upang ang mga taong gutom ay napakain at nabusog. Mapalad tayong lahat na niyahan sa kanyang huling hapunan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Di naman anak ko
gamitin mo sa taong lumilimot, awa mo'y ibulong. Magsitayo na ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang nawagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating nobena, alang-alang sa Mahal na Birhen at sa ating pagdiriwang ng Eucharistia. Panalangin po natin na ang panahon ng Adbyento ay isang karanasan na mangyayari para sa ating lipunan at sanlibutan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Panginoon ang dahilan, kami sa iyo maghihintay. Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupin na. Panginoon ang dahilan, kami sa iyo maghihintay. Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupin na. Sa sandali ng kasayahan, panahon ng kasaganahan, ika'y pinasasalamatan.